So good afternoon everyone. Welcome to Structural Analysis. So today we will start with a new topic, yung plain truss analysis natin. So this is part 1. We will just focus on method of joints muna tayo. Okay? So in your laboratory you are already have done some of the methods ano. Alam ko may mga problem set na kayo o laboratory work na kayo yesterday with regards dito sa structural analysis ng trusses. Pero let us reinforce yung knowledge natin dun sa already mentioned sa inyo na topic ano. So let us first define yung mga trusses. So trusses are arrangements of straight members in triangular pattern to form a structure, or it is also a component of a structure. So basically, ma-observe natin si trusses sa residential houses o sa roofing natin. We also have yung mga bridges natin. Okay? So sa bridges natin, makikita natin kapag halimbawa nakapunta kayo sa Manila, sa Guadalupe, sa other parts pa, sa Makati, may mga bridges na ganito, no? Truss bridge ang tawag. And also, it also use halimbawa sa mga facade ng warehouses, okay? So truss pa din yung tawag diyan, okay? So as long as yung arrangement natin forms a triangular pattern or to form a structure, that is considered a truss, okay? And meron din siyang specific condition kapag sinabi nating truss yung ano natin, yung frame, pagkaka-frame ng system natin, okay? So may advantages and disadvantages yung paggamit natin ng trusses. Isa sa advantages niya, lightweight siya compared sa mga solid structure natin. So si trusses kasi more or less made up of steel, ng timber, okay? Mas magaan siya compared sa concrete. Okay? So kung halimbawa sa bahay, ano, minsan ginagawa sa bahay is ginagawang roof deck. Pag roof deck siya, syempre buhos 'yon ng slab, ano? Pero kapag halimbawa gusto natin walang roof deck, gusto natin ay roofing lang, so truss yung ginagamit natin or rafter lang para ma-form yung ating roofing system dun sa bahay natin. Okay? So they are much lightweight siya, no? So also they provide high strength to weight ratio. Okay? Dahil nga lightweight siya, so yung strength na kaya niyang i-provide comparable dun sa concrete pero mas lighter yung weight niya kaya mas mataas yung ratio niya, no? And then trusses are versatile and can be adapted to various architectural design. So halimbawa if yung unique talaga yung design ng architect, halimbawa may out of plane na mga shapes, so mas madali mag-adapt si trusses, okay? Kaysa yung halimbawa concrete yung gagamitin natin, gagawa ka pa ng formworks na special ang itsura bago mo mabuhusan siya ng ganun nung desired mong shape. Okay? So si trusses mas madali siyang i-form. And then they allow for long span structures. Kaya nga pwede siyang gamitin for bridges kasi yung loading natin for bridges, dinidistribute niya all throughout ng system niya hanggang makapunta dun sa support niya. Tatawag natin abutment tsaka piers kapag bridges yung pinag-uusapan natin. Okay? So one of the kung may advantages, meron din disadvantages of course. Number 1 is truss construction can be complex. Okay? So yung alam natin ng truss, meron siyang mga several members na nag-meet sa isang common point. Ang tawag natin sa common point ay joint, ano? Or kapag nasa site kayo, working point yung tawag doon. Ang nangyayari doon, para magawa siya in actual, kailangan skilled yung labor natin or may specific na training dapat yung mismong worker natin. Hindi pwede yung basta mga helper lang ni foreman, ano? Hindi pwedeng sila lang yung magkabit unless yung minsan may mga magagaling talagang karpentero, halimbawa yung 'di ba, yung pagpapako ng mga ano, may certain technique sila. Pero siyempre bago sila makapag-create ng gano'n, madami na silang nagawang prior, no? Kaya is ano na sila, trained by experience pero kapag mga massive yung structure, kailangan may specific skill required, okay? Para makapag-create ng mga joints natin for trusses. Also, truss design can be sensitive to changes in load, okay? So later maintindihan natin na kapag truss ang ina-analyze natin, yung loading natin wala siya dun sa along nung kanyang cord nung member, wala dun yung loading. Ang loading natin lahat naka-direct sa joints natin sa points natin. And usually kapag halimbawa nagkameron ng addition na load, halimbawa nagkameron ng karagdagang mga loadings, mas mabigat yung kinakarga niya, nag-iiba yung distribution ng mismong forces natin within the system.
na minsan hindi na ko-consider yung design. Kaya kapag nagbago yung loading, recalculate ka ng lahat kasi apektado siya lahat. Okay? And then architectural constraints may limit yung use ng trusses. Okay? Kasi si trusses nga, kailangan massive din, malaki, medyo malaki din siya kasi nga may connection ka pang kino-consider. So minsan si architectural or si architect, mayroon siyang nililimit halimbawa na ceiling height, ano? Usually kapag may trusses ka, medyo bumababa yung ceiling height mo, kaya nga meron tayong attic ano doon sa mga ilang areas. Kasi nga yung space na yon dapat sana another floor pero hindi na pwedeng consider as another floor kaya attic na siya, no? So medyo limited yung space natin kapag truss yung ginamit natin. Okay? So those are some of the advantages and disadvantages of trusses. Okay? Now, we go dun sa paano natin ina-analyze si trusses. So, before we start, kailangan maintindihan natin yung assumptions natin, no? Kung ano yung kino-consider nating assumption when we are trying to calculate the forces within a truss. We have three. The first one is all the members are connected by frictionless joints, okay? So, makikita natin yung truss natin, yung mga members natin, connected sila dun sa joint natin. And napapansin natin, alam natin, meron dyan, yung iba nagko-compress, yung iba nag-elongate. So, may patuloy na kiskisan ng members natin. So, kung 'di ba pag inaano natin sa physics, pag may mga ganong action, may present ng friction. Pero in our analysis, we are disregarding yung effect ng friction unless stated otherwise, ano? So pagdating nyo ng steel, may mga consideration na gano'n kapag pinag-aaralan yung connection, ano, may friction ng sama. Pero for our case, kapag trusses, kasi ang gusto nga natin is simplify yung solution, is dinidisregard natin yung friction dun sa joint. Okay? Next, all loads and support reactions natin are applied only dun sa joint natin. So ito yung binabanggit ko kanina. Lahat ng ating forces, mapapansin niyo lahat siya naka-apply lang doon sa nodes natin. Okay? May makita man kayo halimbawang force dito, may nakita kang uniformly distributed load dyan. Ang gagawin mo is to distribute yung mga loading na yon dun sa mga joint na malapit sa kanya. So i-apply mo siya dito. Okay? I-distribute mo yan. Para ma-distribute mo yon, edi yung ginagawa natin, nagka-tributary width tayo para makuha natin yung concentrated force. Okay? So, ganun yung condition niya. And then, last assumption natin, at each joint, yung mga centroidal axis daw ng ating mga members are coinciding sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, itong members na to. Okay? Itong leg natin, yung angle bars natin, meron yung gitna, itong angle bar na to, itong angle bar sa taas. Papansin nyo, nag-meet sila sa common point. Okay? And sa statics, anong tawag doon sa common point na yan? Tinatawag nating joint. Okay. Oh, joint nga yung nakalagay, ano? Pero that is called sa statics as particle, ano? Kung saan nagmi-meet sa common point yung lahat ng forces natin. And kapag nagmi-meet sila sa common point, pwede natin i-apply ang alin? Equilibrium equations. Okay? And pag sinabi natin equilibrium equations, anong condition dapat ng mga summation of forces natin? Dapat equals to 0 o yung ating unbalanced force dapat ay 0. Okay? So, ayun, ito yung tatlong assumptions natin. So, with these assumptions, meron tayong mako-conclude sa kanya, no? So, when analyzing a truss, sabi natin before, kapag nag-cut tayo ng section, at most may tatlong forces tayong kino-consider: shear, axial, tsaka yung moment natin. Pero kapag sa truss, since yung mga neutral axis ng members natin are meeting at the common point, yung shear and moment niya are substantially reduced, or in mas madaling sabihin, mawawala yung moment at shear natin. Axial lang ang meron tayo. Kaya pag sinabing truss system yung kino-consider natin, axial loading lang ang meron tayo. Kaya it's either compression or tension lang yung nagiging stress natin sa kanya. Okay? Axial lang. Okay? Along the length lang ng member natin. Kung halimbawa, naging vertical yung member natin, yung force natin sa kanya is along lang ng length niya. It's either compression or tension. Okay? Ayan. Next. In analyzing trusses, we have two methods to calculate yung mga internal forces natin sa lahat ng member. We have yung method of joints and method of sections. So si method of joints is ang ginagawa para makuha yung internal forces is kino-consider natin yung each joint. Okay? And then ina-assess natin
one by one yung lahat ng forces until every member natin meron na siyang internal force o na-determine na natin. Okay? So anong downfall ni method of joins? Masyado siyang mahabang i-solve, ano? Kung halimbawa ang problem ito, kung ganito lang medyo kayang-kaya pa to, ano? Kasi this is just ilang node lang to, 1 2 3 4. 4 nodes lang 'yan. So kayang-kaya 'yan. Kung halimbawa gusto ipahanap yung lahat ng forces sa member, pwede si method of joins, okay? Si method of joins, tedious siya pero exact yung answer niya, no? Madali siyang i-verify. Ngayon, may isang method, si method of section. Ang ginagawa naman, nag-introduce tayo ng cutting line. So, yun, hindi lang kita, imaginary cutting line daw. Okay? Nung particular member lang. Halimbawa, ang pinapanap sa problem, hindi lahat ng members. Halimbawa, pinapanap lang is yung member B, C at FE lang na forces. So, mas convenient na method of section ka kasi yun lang yung dalawang member na kailangan mo. Okay? So, si method of section, although hindi siya time consuming or na-eliminate niya yung pagpunta mo sa bawat joint, pero hindi naman siya gumagana kapag entire truss yung kailangan natin. Okay? Kasi may problem talaga na gusto ipahanap lahat ng mga values ng trusses natin. And ganun din naman yung case kapag nagde-design na tayo or designer na tayo mismo, no? Halimbawa may nagpagawa sa atin ng bahay, kailangan alam natin kung paano i-analyze yung lahat ng sections. Alangan namang i-design mo lang, dalawang member lang. Okay? So, ganun 'yun, ano? So, yung pagpili ng method is depende sa hinahanap na sa problem or depende din sa kung saan kayo mas sanay. Pero if you want for a sure solution, method of joins ang sure na sagot. Okay? Although mahaba lang siya, as long as you follow yung concept, method of joins will not ano yun? Yung expectation nyo sa kanya, hindi niya ma-violate, ano? And then, for method of sections, very convenient siya kung halimbawa, certain part lang ng task natin yung pinapasolve. Okay? So, for today's lecture, method of joins lang muna tayo. Okay? So, for method of joins, method of joins simplifies yung analysis natin by considering yung equilibrium forces natin sa lahat ng joint or node ng truss natin. So this method is particularly useful for determining yung internal forces natin. So yung internal force natin, pwede siyang maging compression, pwede siyang maging tension. Ano? So halimbawa ito yung member natin. Okay? Pag tension tayo, saan ang direction ng force? Palayo, ano? Away from the body, ano? Kung away from the body, halimbawa diagonal yung section natin, okay? Alam natin na yung diagonal force natin, pwede natin i-break down to component, ano? Meron siyang horizontal at vertical component. Yung direction niya, syempre, away din dun sa body natin. Kaya alam natin na laging magka-pair si upward direction tsaka to the right na direction. That is for tension. Ngayon, kapag compression ka, ito yung compression yung member mo. So, towards naman yung force natin. Yung kanyang component is ano naman? Towards din, ano? So, pa-towards din. So, downward siya, tsaka to the left. So, papunta din dun sa member natin. So, this concept is very useful mamaya kapag nagjo-joint method ka na kasi kahit mata-matayin mo na lang yung diagram mo para dun sa solution mo. Okay? Kaya dapat ang laging magka-pair si upward tsaka to the right, tsaka magka-pair si downward tsaka to the left. Okay? Sige, mamaya babalikan natin yung concept na yan. For a truss to be in equilibrium, kailangan lahat ng joint natin ay in equilibrium. Okay? Ibig sabihin ng in equilibrium ay zero. Ano? Pag pinag-add natin yung forces, dapat zero yung total niya. Okay? Since all the forces at the joint meet at a common point, ibig sabihin, meron lang tayong dalawang equilibrium na equation na pwedeng gamitin. Okay? Summation of fx lang, tsaka summation of fy. Okay? Kasi si joint parang nag-a-act siya as hinge or pin. Ano? Dalawang force lang ang kaya niya. Kaya fx at fy equals to 0 lang yung pwede sa kanya. Wala siyang moment. Ha? Pansin nyo, wala tayong moment na ginagamit. Okay? Therefore, kapag namimili tayo ng joint para isolve, ang kailangan natin at most, dalawa yung unknown sa kanya. Kapag tatlo pa yung unknown dun sa joint na pinili natin, hindi nyo siya masasolve. Okay? Kaya kailangan, pagpili ng joint, doesn't matter kung left or right yung uunahin yung point. So,
Ang mahalaga is dapat dalawa yung unknown na members natin. Okay? So let's have an example. Okay? So determine the internal member forces for the plane truss shown below using method of joints. So pinapahanap yung lahat ng forces dun sa members natin. Okay? So ilan muna ang joint natin? Ilan ang joint? Sige, lagyan ko lang ng mga pangalan. No? So we have 5 joints. Ilang member? 7. Okay? Kaya di ba pag determine ng determinacy, yun ang hinahanap natin. Pero next meeting pa natin di-discuss yan. Ano? So, ano yung pwede pa natin lagay dito? So, meron tayong mga inclined members. So, pwede natin lagyan ng slope diagram. So, ano yung magiging slope diagram ng mga members natin? 4-3, ano? So, tinitingnan lang natin yung katapat niya, no? Itong vertical. So, ito yung vertical na yon. Ito yun. Ito. So, yung horizontal natin, lahat ay 3, ano? So, that is 4 dito, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Tapos alam natin ang hypotenuse niya ay 5, ano? Okay. So in solving for the internal forces, kailangan alam muna natin yung external reactions natin. Ilan ang external reaction natin dito? We have 3, ano? Kasi meron tayong hinge dito. So tawagin natin AY. Yung AX, anong direction ng AX? Ilan ba ang horizontal natin? Isa lang ang horizontal natin, ano? So alam natin na para ma-counteract para maging in equilibrium yung system natin, kailangan to the left siya. Okay? So pwede natin lagyan agad ng value na 67 dito. Kita ba? Ayan, sige. And then itong isa, yung sa roller natin, we have a vertical reaction. So that is EY. Okay? So hanapin muna natin yung reaction nating AY at EY. So anong gagawin natin? Moment. So saan tayo magmo-moment? Pwede tayo sa A. Okay, so summation of moment at A is equals to 0. So ay gamitin na lang natin yung ginagamit natin before, ano? So unahin natin from left to right again. So dito 0 na tong dalawa. Next itong 45, anong rotation niya? Clockwise, tapos distance ay 3, ano? Next is yung 90. So clockwise din, distance ay 6. Next ay 67. Anong rotation niya? Clockwise din, ano? Pag ganyan yung rotation niya. Ang kanyang distance ay 4. Kaya ito vertical yun, pag ganun. Ito ay horizontal perpendicular distance ang kailangan natin. So ito yun. Okay? Next is EY. Counter times 12. Okay? So total lang natin to. 12 EY is equals to 943. Okay? Divide natin by 12 both side. EYI kilonewton. Okay? So ito yung ating isang external force. Okay? Next, pwede tayong gumamit ng summation of Fy is equals to 0. Upward versus downward. So upward natin are AY, then 45, 90, and then EY natin dito is equals to 78.58. Okay? Total natin. So AY plus 78.58 is equals to 135. Therefore, AYI 0.42 kilonewton. Okay? So yan yung values natin ng external supports. Okay? You have to be very careful sa external support. Pag mali yan, wala na. Mali na yung analysis nyo. Okay? Kaya practice po. Okay? Next. So before I analyze yung mga ganitong trusses, ang ginagawa ko is gumagawa ko ng parang main diagram natin ng truss natin para alam natin o mayroon tayong map kung alin na yung ating nasosolve, ano? Okay.
Okay, so ito yung ating A, B, C, D, E. Okay? So para meron lang tayong reference kung ano na yung nasa-solve natin. Later, kapag may nasa-solve na tayong part, i-fill out natin yung mga gap para meron tayong meron tayong mapa. Okay? Next. So meron na tayo ng reaction, saan tayong joint mag-start? Ba't sa A? So pag dito sa A, alin ang unknown natin? Dalawa, itong AB tsaka itong AC. Okay? So pwede siya. Sabi natin at most dalawang unknown. Okay? Hindi tayo pwede sa C. Kasi pagdating kay C, ang unknown natin ito, at ito. Apat na, hindi na pwede. Okay? Dapat dalawang member lang. Ibig sabihin sa E, pwede din sa E. So it doesn't matter kung sa A o sa E. Kung ang pinapahanap sa problem is lahat naman ng member, it doesn't matter kung saan kayo pwede mag-start. Ha? So let's say sa A tayo mag-start. Okay? Joint A tayo. Okay, so at joint A, meron tayong diagonal na member, meron tayong horizontal na member, and then we have external reactions. Ano nga yung external natin? We have 67 dito. And then, ano yung ating AY? 56.42. Okay? And then meron tayong slope diagram dito na 4, 3, 5. Okay? So, ang wala pa natin is yung ating AB tsaka AC na force, Ang pwede nyong gawin, maglagay muna kayo ng kasi hindi pa natin alam direction, So, paano nyo i-check ngayon kung ano magiging direction? Pwede naman ang assumption nyo laging tension. Okay lang. Kasi pag halimbawa, pag nag-negative, alam nyo compression siya. Okay? Yun yung isang pwedeng strategy. Pero ang goal natin, di ba, sabi natin, kada joint dapat in equilibrium siya. Okay? So, kailangan lahat ng forces maging zero. Ngayon, kung meron kang upward na 56.42, doon sa diagonal natin, meron siyang upward. Ano dapat ang direction nito? Should be downward para ma-cancel out ito. So, kung downward yun, okay, dapat ano yung horizontal niya? Anong ka-partner ng towards na to? So, dapat pa towards din, yung horizontal. Okay? So, dapat to the left tayo. Okay? So, ito yung ating ABY, ABX. Okay? So, yan. Ibig sabihin, pwede natin makalculate na una si ABY kasi nakuha agad natin yung kanyang direction. Okay? So, summation of forces, vertical tayo. So, ABY is equals the 56.42 kilonewton. Okay? Next, paano nyo kukunan si ABX? ABX, yung horizontal. May isang technique na pwede din gamitin, since nag-form ng triangle yung force natin dito. Pwedeng mag-ratio and proportion din tayo. Halimbawa, ABX is to horizontal component ng slope natin is to 3. Equal siya sa ABY is to 4. Okay? So para makuha si ABX, that is 3/4 dapat siya ni ABY. Okay? So 3/4 times 56.42 kilonewton. Ilan yon? Point 32. 32 kilonewton. Okay? So meron na tayong ABY, meron na tayong ABX. So meron na tayo ng vertical at horizontal component ng ating force. So paano natin makukuha yung resultant niya? So di ba ito nagfo-form siya ng ito downward, ito to the right. Ano yung parang resultant niya pag ganon? So ano yung pwede natin gamiting formula? Again, yung ABY natin,
kapag binalikan niyo yung triangle rule sa statics, ABY, ito, and then i-connect mo yung ABX. Then pag pinag-connect mo yung tail ng first force papunta dun sa head ng last force, that is our resultant. Paano mo makukuha yung resultant kung yan ay right triangle? Pythagorean, ano? So itong resultant na to pertaining siya dun sa force AB natin. Okay? So ibig sabihin si AB makukuha natin as square root ni ABX squared plus ABY squared. Okay? So ano yung magiging ano natin? So 42.32 squared plus 56.42 squared. Ano yung AB natin? 70.53? Ilan? Okay na to. 53 kilonewton. Okay? So ano magiging direction niya? Compression tension. So yung ating diagram is naka towards dun sa member natin. That is compression. Ha? Compression. Okay? So meron na tayong AB. Next. So kailangan natin ay AC. Okay? So kung alam na natin si ABX tapos 67, pareha siyang to the left, anong direction ngayon ni AB? Ni AC. Ito yung AC. Parehas tong to the left. Dapat ito ay to the right para ma-equal niya to. Okay? So, ibig sabihin kailangan ito ay papunta doon. Yan yung ating A. Yan yung AC natin. ACX or equals na din yan sa AC. Ano? Parehas lang yun kasi wala naman tayong vertical component. Okay? So, paano natin makukuha yung value ngayon ni AC? So, summation of forces, X naman tayo. Okay? Summation of forces, X. So, halimbawa, taking to the right as positive. So, ACX minus 67 minus yung ating ABX 42.32 is equals to 0. Or ACX is equals to 0.32 kilonewton. Okay? So, this is also equals dun sa AC natin. So, ano magiging direction natin? Anong type ng force natin? Compression o tension? Tension. Okay? Tension siya. Okay? So, ito na yung ating AC. Okay? Ngayon, meron ka na ng value ng AB at AC, babalik ka dito ngayon. Okay? Okay? Ang galing. AC is 109. 109.32 kilonewton, that is in tension. And then 70.53. Ito yung ating compression. Okay? So, dito sa alam natin na meron pa tayong 5 members na kailangan tapusin. Ano? So, meron tayo ngayong visualization kung ano na yung na-solve natin. Alright? Sige, question muna. So, first joint natin. Ha? AB over 4. Kung makukuha nyo yung tamang sagot, no problem. Kung saan kayo mas ano? AC. Pythagorean yung AC. Hindi, horizontal na to, di ba? Paano Pythagorean? Yung itong AC. Ito, tapos ganyan. Tapos, ito nga, ito. Tapos, ito.
ABY? Ay, hindi. ABX sa makukuha mo dun. Iba to. Separate, ibang member to. Ay, ibig sabihin dito ba? Yung kung ABX ba? ABX? Ah, pwede mo makuha, yes. Bawa may ABY ka, tapos meron ka nung resultant para makuha sa ABX. Pwede ang Pythagorean. Okay? Next, alin ang kasunod na joint natin? B, bakit hindi si C? Okay, pag si C, tatlo pa yung unknown natin. Dito kay B, dalawa na lang. Okay? Joint B tayo. At joint B. Okay? Pwede pwedeng mag-E, okay lang din. Pero ano ka, kukunin mo yung external reaction ulit. Okay? So dito kay B, meron na tayo dito. And then isang horizontal tsaka ito. Okay? So ano yung kasama natin? AC. Ano yung magiging direction ng force ng AC natin? Tension siya. Ito si AC, anong direction? Ay. Away. Ano? Kasi tension tayo, away tayo. Okay? Ah, saan ba tayo? Joint B. A pala yan, sorry. Ito ay A. Ito ay AC. Tapos D. Okay? So dito, yung AB natin, A to B natin is compression. Okay? So dapat towards yung ating forces dito. Okay? So ano yung value nyon? Yung ABX natin is 42.32. ABY is 56.42. Okay? Ang di natin alam is ito and yung direction ito. Okay? And then meron tayong applied load dito sa B. Ang applied load natin ay 45. Okay. By looking at the diagram, alin ang may masasolve ka agad? Sa horizontal o sa vertical? Ha? Kung horizontal natin, kita nyo may dalawa kayong dash line. So yung vertical, isa na lang. So ibig sabihin, masasolve mo agad yung vertical. So ano magiging direction itong vertical na to? Tumingin muna sa diagram, huwag sagot ng sagot. Upward. So meron tayong upward na 56. May downward tayong 45. Ang goal natin, mag-zero siya. So ilan dapat to? Downward dapat. Okay? Kasi kailangan walang matira. Kailangan maging zero. Kaya kailangan yung gagamitin mo dito is downward. Okay? So ito yung BCY natin. So kung BCY natin is away, ano yung magiging horizontal natin? Away din, to the right. Correct. BCX. Okay? Next, yung direction ng sa D, yung BDX natin. Ano magiging direction ng BDX? Tingnan nyo yung diagram. Meron kang given na to the right, tsaka to the right. So malalaman mo na ito ay to the left naman siya. Compression naman siya. Okay? So ibig sabihin, without calculating yung value, alam mo na compression at tension yung isang member. By analysis pa lang ng diagram. Paano kung sa choices, isa lang yung compression? Pwede yun yung sagot mo agad. Okay? Kahit hindi ka mag-solve. Yes? Save siya ng time, ano? Sige. Now, we can now proceed. So, yung una natin ginawa kanina is vertical tayo, Fy is equals to 0. So, taking upward as positive. So, we have 56.42 minus 45 and then minus BCY is equals to 0. BCY natin ay 11.42. Ha? 42?
11.42 kilonewton. Okay? Then para makukuha si BCX, katulad ulit nung kanina, 4/3 to. So BCX is to 3 is equals to BCY is to 4. So BCX ay 3/4 ng BCY. .57 kilonewton. Okay? So may value na tayo ng BCX at BCY. Ano yung magiging value ng BC? So square root ng BCX squared plus BCY squared. Ilan yan? 0.28 kilonewton. Ang ating type ng force ay ano siya? Tension, ano? Away tayo, away. So tension 'yan. Okay? BC. Okay? Next, summation of Fy tayo. Summation of Fx rather was to 0. So we have to the positive. So 42.32 plus yung BCX natin, that is 8.57. Minus yung BDX is equals to 0. So BDX natin ay 50.89 kilonewton. Okay? So itong BDX equals din yan dun sa BD natin kasi horizontal lang naman. And ano yung direction natin? Compression. Correct. Okay? So that is our BD. Okay? So dito, dito, lagyan natin to, no? Ito ay naka-tension. Ito ay compression. Okay? Ito na-solve na natin, tsaka ito. Okay? BD natin ay 50.89. That is compression. And then, yung ating diagonal ay 14.28. Okay? So, ito ay compression. Hindi. Maguguluhan pala pag may ganito. Ano? Okay? So, yan. So, ilan pa ang unknown natin? May 3 pa tayo. Okay? Question muna. Yes, pwede ka na mag-start sa joint D, joint C, or joint E. Kasi lahat sila tigda-dalawa na. Okay? Pero kung gusto mong ituloy, pwede kang sa C or D. Okay? Ang pinaka-last mo, gawin mong pan-check yung letter E. Kailangan at joint E, mag-equal lahat yung forces natin. That maging 0 siya. Okay? So, for your sit work, please get yung other members. Yellow pad, please.